Ang mga pagsusuri sa pandinig ay may mahalagang papel sa maagang pagtukoy ng mga problema sa pandinig at sa pangangalaga ng mabuting kalusugan ng pandinig sa buong buhay. Maaring isagawa ang mga ito sa lahat ng edad, mula sa mga bagong silang hanggang sa mga matatanda, at ito ay pangunahing mahalaga upang makilala at gamutin ang mga problema sa pandinig bago ito maging mas malala. Mahalaga. Upang higit kang matulungan sa pamamagitan ng video na ito, pindutin ang link na nasa komento ng video at alamin agad ang revolusyonaryong paraan para sa pagkawala ng pandinig. I-click ang link at alamin ang karagdagang impormasyon ngayon. Narito ang ilang mga pangunahing punto tungkol sa mga pagsusuri sa pandinig. Normal na pandinig. Bago magpatupad ng pagsusuri sa pandinig, mahalaga na maunawaan kung ano ang itinuturing na normal na pandinig. Ang normal na pandinig ay nag-iba-iba depende sa bawat tao, ngunit sa pangkalahatan, ito ay ang kakayahan na marinig ang tunog sa isang saklaw ng dalas mula 20 Hz hanggang 20,000 Hz. Basikong pagsusuri sa pandinig. May iba't ibang uri ng pagsusuri sa pandinig, mula sa mga simpleng tulad ng pagsusuri sa puro tunog, audiometriyang tonal, hanggang sa mas komplikadong mga pagsusuri tulad ng audiometriya ng mataas na dalas at mga pagsusuri ng proseso ng pandinig sa sentro. Ang mga pagsusuring ito ay maaring isagawa sa isang doktor o sa isang espesyalisadong lugar. Pagsusuri sa mga bata. Ang pandinig ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng wika at pag-aaral ng mga bata. Kaya naman, ang mga pagsusuring pandinig sa mga bata ay lalong mahalaga upang ma-identify ang mga problema sa pandinig sa maaga at siguruhing makakakuha sila ng tulong na kinakailangan. Pagsusuri sa pandinig sa mga matatanda. Ang pagkawala ng pandinig ay karaniwang problema sa mga mas matatandang tao. Ang mga regularyeng pagsusuri ay maaring tumulong sa pag-identify ng pagkawala ng pandinig na kaugnay sa pagtanda at makakatulong sa paggamit ng mga solusyon tulad ng mga hearing aid. Prevention at protection. Bukod sa mga pagsusuri sa pandinig, mahalaga ang pagtanggap ng mga hakbang sa prebensyon at proteksyon ng pandinig, tulad ng pag-iwas sa pagkakalantad sa matagalang tunog na sobrang lakas, paggamit ng proteksyon ng pandinig sa maingay na kapaligiran, at pangangalaga sa pangkalahatang kalusugan upang maiwasan ang mga problema sa pandinig na kaugnay sa mga sakit. Sa pangkalahatan, ang mga pagsusuring pandinig ay naglalaro ng mahalagang bahagi sa pangangalaga ng kalusugan ng pandinig sa buhay ng isang tao. Ang mga problema sa pandinig ay mga kondisyon na nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao na marinig at prosesuhin ang tunog ng naayon. Ang mga problemang ito ay maaaring magkakaiba mula sa mga simpleng pagkakaroon ng hirap sa pandinig hanggang sa malalang pagkawala ng pandinig. May iba't ibang mga sanhi at uri ng mga problema sa pandinig, at maaaring makaapekto ito sa mga tao sa lahat ng edad. Narito ang ilan sa mga karaniwang problema sa pandinig. Pagkawala ng pandinig na sensorineural. Ito ang pinakakaraniwang uri ng pagkawala ng pandinig at ito ay dulot ng pinsala sa mga selulang sensoryal ng mga sili sa loob ng tenga o sa nerbiyos ng pandinig. Maaring maging sanhi nito ang pagtanda, matagalang pagkakalantad sa malalakas na ingay, genetika, impeksyon, pinsala, o paggamit ng ilang mga gamot. Pagkawala ng pandinig na kondutiba. Ang uri ng pagkawala ng pandinig na ito ay nagaganap kapag mayroong blockage o problema sa mga istruktura ng gitnang tenga, tulad ng timpnayan o mga buto ng pandinig. Karaniwang sanhi nito ay impeksyon sa gitnang tenga, pagkakaroon ng madaming earwax, butas sa timpnayan, o mga congenital na anomalya. Pagkawala ng pandinig na mixta. Ito ay nagaganap kapag mayroong kombinasyon ng pagkawala ng pandinig na sensorineural at kondutiba. Maaring resulta ito ng mga faktor tulad ng paulit-ulit na impeksyon sa tenga, pinsala, o iba pang mga problema sa kalusugan. Sentral na pagkawala ng pandinig. Ito ay isang kondisyon kung saan ang sistema ng pandinig sa loob ng utak, na nagsasaliksik sa mga senyales ng tunog mula sa tenga, ay hindi gumagana ng maayos. Maaring maging sanhi nito ang pinsala sa utak, mga disorder sa neurological, o mga problema sa proseso ng pandinig. Tinnitus. Bagamat hindi ito isang pagkawala ng pandinig sa kanyang sarili,
Ang tinnitus ay isang karaniwang problema sa pandinig kung saan ang isang tao ay nararamdaman ang patuloy na tunog sa kanilang tenga, tulad ng parang kagubatan, ugong, o ingay. Maaring maging sanhi nito ang iba't ibang mga faktor, tulad ng matagalang pagkakalantad sa malalakas na ingay, pinsala sa ulo, impeksyon, o pati na rin sa stress. Congenital na pagkawala ng pandinig. May mga taong isinilang na may mga problema sa pandinig dulot ng genetic na mga sanhi o pagkakalantad sa mga nakakalasong kemikal habang nasa sinapupunan pa lamang. Presbyacousia. Ito ay tumutukoy sa pagkawala ng pandinig na nauugma sa pagtanda, na nagkakaedad sa maraming tao habang sila ay tumatanda. Karaniwang ito ay isang unti-unti na pagkawala ng pandinig na dulot ng pagtanda ng mga selula sa pandinig. Ang maagang pagtukoy at ang tamang paggamot ay mahalaga para malabanan ang mga problema sa pandinig. Maaari itong isama ang paggamit ng mga hearing aid, cochlear implants, rehabilitasyon sa pandinig, gamot, o surgical na mga interbensyon, depende sa uri at sanhi ng pagkawala ng pandinig. Ang mas magandang pandinig ay nagdadala ng maraming makabuluhang mga benepisyo sa kalidad ng buhay ng isang tao. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo ng tamang pandinig. Mas mahusay na komunikasyon. Ang magandang pandinig ay mahalaga para sa epektibong komunikasyon. Ang mga taong may magandang pandinig ay mas magaan na makakalahok sa mga pag-uusap na nagpapabuti sa personal at profesional na mga relasyon. Mas mahusay na kalidad ng buhay. Ang tamang pandinig ay nag-aambag sa mas magandang kalidad ng buhay. Ang mga taong may magandang pandinig ay maaaring mag-enjoy ng mga aktibidad sa lipunan, kultura, at libangan ng walang anumang hadlang. Kaligtasan. Ang tamang pandinig ay kritikal sa personal na kaligtasan. Ito ay makakatulong na ma-detect ang mga senyales ng panganib, tulad ng alarm ng sunog, sirena ng mga sasakyan ng emergency, at mga babala ng panganib sa kapaligiran. Kalayaan. Ang kakayahan na makinig ng mabuti ay nagpapalakas sa kalayaan. Ang mga taong may magandang pandinig ay maaaring harapin ang araw-araw na gawain ng hindi labis na umaasa sa iba. Sa buod, ang tamang pandinig ay hindi lamang nagpapabuti sa komunikasyon, kundi may malalim na epekto sa maraming aspeto ng buhay, kasama na ang mga relasyon, kaligtasan, kalayaan, at emosyonal na kalusugan. Ang pangangalaga sa kalusugan ng pandinig sa pamamagitan ng mga regular na pagsusuri, at kung kinakailangan, paggamot, ay mahalaga para ma-enjoy ang lahat ng mga ito. Pakikipag-ugnayan sa pagbagsak. Nagpakita ng mga pag-aaral na ang hindi ginagamot na pagkawala ng pandinig ay konektado sa mas mataas na panganib ng pagbagsak sa mga matatanda. Ang tamang pandinig ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga aksidente at pinsala. Mas magandang kalidad ng pagtulog. Ang tamang pandinig ay nakakatulong sa mas magandang pagtulog. Ang mga taong may magandang pandinig ay nakakarinig ng mga nakaka-relax na tunog tulad ng malambing na musika o puting ingay na maaaring magpabuti sa kalidad ng pagtulog. Salamat sa panonood ng video at hanggang sa susunod na dokumentaryo.